Praise God. Hallelujah. So our today's message or theme is from Revelations chapter 21, verse 6. Praise God. And this is about Jesus is the Alpha and Omega. Matagal na po nating sinasambit sa ating pong mga pagpapahayag, sa ating pong mga ah, pagtitipon-tipon ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang simula at siya ring wakas. The Alpha and Omega. Amen? So, gayon pa man, gaano ba natin kaalam na ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang simula at wakas. So, ang ating pong pag-aaral ngayon ay nakafocus dito. Nang sa gayon, mga kapatid, ay inyo pong ma-enjoy ang pagiging Panginoon at ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. So, as for our faith, brothers and sisters, hindi po natin iniaalis sa ating Panginoong Jesucristo ang credit that He is the Lord and God of humankind. Well, in fact, mga kapatid, kung mayroon mang naniniwala, praise God, na ang ating Panginoon ang siya lamang tagapagligtas at Diyos ng ating buhay, no? Ay hindi tayo nahuhuli dyan bilang isang iglesia. We do believe with all our hearts and with all our mind that Jesus is Lord and Jesus is God. Praise God. So, basahin po natin Revelations chapter 21 verse 6. Sa inyo pong mga Biblia ay buksan ninyo ang mga talatang ito. At nang sa gayon, personally, tayo po ay sama-samang makakita ng mga katotohanan inihahayag ng talatang ito ng ating Panginoon. So sa Tagalog, babasahin ko Pahayag, Kapitulo 21, talatang 6. Praise God. Sabi po dyan, sinabi niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Pinagpala na ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita. Praise God. Mga kapatid, gaya po ng aking pong sinabi, maliban na makilala natin si Jesus bilang Panginoon at Diyos, ay hindi po natin lubos na ma-enjoy yung kanya pong mga ginagawa sa ating buhay. Higit sa lahat, mga kapatid, yung pagkilos niya sa atin, physically, emotionally, no? Materially, and spiritually, mga kapatid. Hindi mo lahat yan ma-enjoy kung hindi mo kikilalanin si Jesus bilang Panginoon at Diyos ng iyong buhay. Amen? So, tingnan po natin mga kapatid, praise God, ang mga katotohanang ipinapahayag ng salita ng Diyos tungkol sa ating Panginoon. Praise God. So, let's continue. Sabi po ng John chapter 1, verse 1 to 3. Ginamit po natin ito the last time na tayo po ay nag-aaral tungkol sa ating Panginoon. Sabi dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and through Him all things were made, and without Him, no one was created. So, ibig sabihin mga kapatid, ang ating Panginoon ay naroroon na sa simula pa lamang. No? Siya ay naroroon na at pinakilala siya ng aklat ng Juan bilang salita. No? Bilang salita. In other translation, tinawag siyang berbo. Praise God. So, naroon na ang ating Panginoon sa simula pa man, at ayon sa kanyang mga salita, mga kapatid, sa verse 3, walang bagay na nalikha ng hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon. So that means, brothers and sisters, lahat ng nag-i-exist ngayon, anything na nakikita mo, it was created
by the Lord Jesus Christ. Praise God. Now, tingnan po natin yung mga sinasabi ng kasulatan tungkol sa ating Panginoon na siyang Alpha and Omega. No? Kasi ating siyang kinikilala bilang ating simula at ating wakas. No? Kung gaano ba ang ating Panginoong Diyos ay napakamakapangyarihan. No? At sa isang araw, mga kapatid, ay babalik na siya, no? Dito sa ating pong mundo upang gawin yung kanya pong final assignment, no? At ayon po sa Revelation chapter 19 verse 11, sabi diyan, mga kapatid, ni John the Beloved, no? Si Apostle John. Sabi niya, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice, he judges and makes war. So, doon daw po, mga kapatid, ayon sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na sinulat ni Apostol Juan, praise God, nakita niya ang kalangitan. Ito po'y bukas na. At mula roon, mga kapatid, lumabas ang isang hukbo na pinangungunahan, mga kapatid, no, ng isang nangangabayo sa isang puting kabayo, mga kapatid, na ang tawag sa kanya ay faithful and true. Faithful and true. Ang dala po, mga kapatid, ni faithful and true ay hustisya, katarungan, at kanyang hinatulan ang lahat at nakipagdigma. No? Kanino kaya siya nakipagdigma? Sa lahat ng kaaway ng Diyos. Praise God. So these things will about to happen on the day when the Lord Jesus Christ come again. Pagbalik ng ating Panginoon, mga kapatid, praise God, gagawin niyang, bibigyan niya ng katarungan ang lahat ng pinagkaitan ng katarungan. At gagawin niya yon sapagkat He is faithful and He is true. Verse 12, sabi diyan, His eyes are like blazing fire. Yung mata daw po, mga kapatid, ng ating Panginoon ay nagmimistulang apoy, no? Na nagniningning, nagliliwanag, and on His head are many crowns. Tangan-tangan niya yung mga crowns, mga kapatid, symbolizing authority. Praise God. He has a name written on Him that no one knows but He Himself. Meron daw pong pangalan na nakasulat sa Kanya, na pareho wala pong ibang makapag-interpret nito o makapagsabi nito maliban sa Kanyang sarili. Praise God. So, ang ating Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik ay nagniningas na mata ang matutunghayan ng sanlibutan. Sapagkat darating siyang hahatol sa sanlibutan. Darating siyang magbibigay hustisya sa sanlibutan. No? Tangan-tangan niya, sabi diyan, on His head are many crowns. Alam niyo, pag kayo po ay nasa larangan ng sports, like for example, boxing, no? Tingnan niyo po yung mga nananalo na mga boksingero sa iba't ibang division. Kuha-kuha nila yung mga championship belt. No, yun yung crown nila no? Kapag nanalo ka sa isang division, tataglayin mo yung championship belt. Pagkatapos, pumanik ka ng ibang division, nanalo ka uli ron, natalo mo yung champion doon, kumakukuha mo na naman yung another championship belt. At iba't ibang division, iba't ibang mga sports organization, naglaro ka doon at nanalo ka, tinalo mo yung mga champion doon, makukuha mo yung mga championship belt or yung crowns na tinatawag.
So that means, mga kapatid, ikaw yung tatanghaling undisputed champion. No? Yung hindi natatalong kampiyon. So that means, mga kapatid, dumadami ang yung mga corona dahil ikaw ay napakahusay, undisputed ka. Alam niyo, mga kapatid, ang pinakikita rito ng ating Panginoon dito sa Revelations chapter 19, verse 12. Ang pinakikita rito, no, yung on His head are many crowns. Ang pinakikita rito, mga kapatid, ang lahat ng kapangyarihan, otoridad, ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. In verse 13, sabi diyan, He is dressed in a robe deep in blood. No? And His name is the Word of God. So, sa verse 13, nakita natin, mga kapatid, na ito pong Panginoon na darating ay nakasuot ng kasuotang tila baga nilubog sa dugo. No? Para po nga nilublob sa dugo. No? Sapagkat alam naman po natin na nangyari sa Panginoon nung siya po ay naririto sa lupa. No? Nung siya po ay nasa katawang tao. Praise God. Siya po ay pinahirapan at pinatay, dumanak ang dugo sa kaniyang katawan, at yun ang nagiging dahilan ng ating pong kaligtasan. Yung dugong tumigis sa katawan ng ating Panginoon. And His name is the Word of God. So nakita na natin, mga kapatid, na ito pong darating na faithful and true. No? Ito pong darating na ang mata ay naglalagablab na parang apoy. Ito pong darating na taglay ang maraming kapangyarihan at otoridad. Ito pong darating na tila baga nakasuot ng roba na nilubog sa dugo. Praise God, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. He is the Word of God. At nakita natin kanina sa ating binasa in the book of John chapter 1, verse 1 to 3. Nakita natin na ang tinutukoy na salita ng Diyos, siya ay yung pasimula. Siya po ay kasama ng Diyos at siya'y tinatawag na salita ng Diyos. Siya po ang pasimula at siya ay Diyos. Ang lahat daw po ng bagay ay nilikha dahil sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So now we see, mga kapatid, that the Word of God na tinutukoy sa Revelation is also the Word of God na tinutukoy doon po sa book of John chapter 1, verse 1 to 3. Let's continue. Praise God. In verse 14, the armies of heaven were following Him. No? Habang siya po'y paparating na dito sa sanlibutan, taglay ng ating faithful and true na tagapagligtas, ang lahat ng kasundaluhan ng kalangitan, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Mga nakaputi sila. Nakaputi silang tela. At sila po'y nakasakay sa mga puting kabayo. At napakarami po nila. Because they're waging war against the enemy of God. Kaya itong digmaang mangyayari, mga kapatid, ito ang mga makakaharap ng kaaway ng Diyos. Ito ang panahon ng paghahatol ng Diyos sa sanlibutan. No? Wala dito sa ating binabasa, but during this time, habang nagaganap to, may nagaganap na digmaan sa kalupaan. Ano po yun? Yung Battle of Armageddon. Habang nangyayari yun, mga kapatid, at tila matatalo na ang mga panig sa Diyos, ito ang handang saklolo ng ating Panginoon.
ang kanyang pagdating. Praise God. Kaya sa Battle of Armageddon, mga kapatid, mapapansin po natin na parang dihado, no? Ang panig ng ating Panginoon. At parang mabubuwal sila. At parang matatalo sila. At parang mauubos sila. Pero ganun lang po, mga kapatid, ang unang magaganap. Sapagkat patutunayan ng Diyos na ang saklolo ng mga anak ng Diyos ay magbubuhat sa Kanya. Darating ang ating Panginoon. Kasama ang mga armies of heaven na sumusunod sa Kanya, riding on white horses and drenched in fine linen, white and clean. Next po. Praise God. Tingnan naman po natin, mga kapatid, yung sinasabi ng verse 6 na binasa natin kanina. Ang ating Panginoon, mga kapatid, sa Kanyang pagbabalik, magiging hayag na sa lahat ng tao ang katotohanan tungkol sa Kanya. Because in Revelation chapter 21 verse 6, babanggitin muli natin, mga kapatid, yung binasa natin kanina. Sabi diyan, "Then He said to me, it is done." Tapos na po. No? I am the Alpha and the Omega. Sabi ng Panginoon. The beginning and the end. I will give to the one who thirsts from the spring of the water of the life without cost. Sa lahat ng mga nauuhaw, iinom sila sa tubig ng buhay na nag-uumapaw at wala po itong bayad. Amen? Wala po itong bayad. Sa mga panahon na yan, mga kapatid, darating ang Panginoon at ang lahat ng nauuhaw sa Kanya ay iinom ng tubig ng buhay. Praise God. Verse 7, "He who overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son." Sabi po, mga kapatid, ni Alpha and Omega. No? Sabi po ni the beginning and the end. Sabi po niya ganito, lahat ng nagtatagumpay ay tatamasain ang lahat ng bagay na ito. Tatamasain niya. Lahat ng pangako ng Panginoon sa inyo na mga magtatagumpay, tatamasain niyo ang lahat ng pangako ng Panginoon. And, sabi pa ng ating Alpha and Omega, the beginning and the end. Sabi niya, and I will be His God. Ako ang magiging Diyos niya. No? And He will be my Son. Sabi ni Jesus, mga kapatid, ako ang magiging Diyos niyo at kayo'y magiging anak ko. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. So you see, mga kapatid, no? Noong ang Panginoon ay nagmi-minister pa dito sa lupa, ipinakikilala niya sa atin ang Diyos, ating Ama. Kaya tayo tumatawag sa Diyos, Abba, Father. Amen? But this time, mga kapatid, yung human flesh ng ating Panginoong Jesucristo, wala na po. Wala na. Because the one who will come, no, is the spiritual God. No? Ang darating po, mga kapatid, ay yung pong spiritual God natin. Praise God. Wala na po kasi yung human flesh ni Jesus Christ. Tapos na yung ministry nun. Ang ministry nun, mga kapatid, ay ipahayag ang kaligtasan at mamatay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nagawa niya na yon. Tapos na yung role ng kanyang katawang panlupa. Kaya ang makikilala nyo na sa kanyang pagbabalik, hindi na po yung Jesus na mamamatay at magtitigis ng dugo. Hindi na po yun. Tapos na ang ministry ng kanyang katawang lupang yon. Sino na po si Jesus sa kanyang pagbabalik? He will be our God. He will be our Father, and we will be His children. Yun na po ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Of course, mga kapatid, hindi po lahat pwedeng makaalam o makatanggap ng ganitong katotohanan. Yun lamang mga kikilala sa Panginoong Jesucristo
bilang kanyang Panginoon at Diyos ng kanyang buhay. Amen? So let's continue. Tingnan niyo po. Behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierce Him, and all the tribes of the earth will mourn over Him. So it is to be. Amen. So lahat daw po'y makakakita sa ating Panginoon. Every eyes will see Him. No? And even those who pierce Him, pati yung sundalong tumusok ng kanyang tagiliran, na ngayon ay nandoon sa kabilang buhay, nandoon sa Hades, naghihintay ng kahatulan ng Panginoon. Kahit siya na tumusok sa Panginoon, makikita niya ang pagbabalik ng Panginoon, according to the Bible. Amen? And all the tribes of the earth will mourn over Him. At sa pagbabalik ng Panginoon, habang nakikita siya ng lahat tayo iiyak. Kung ikaw ay nabubuhay sa panahon na yon, titiyakin ko sa iyo, hahagulgul ka. Hindi ko alam kung anong dahilan. Yung iba humahagulgul sapagkat napatunayan nila, totoo pala yung sinasabi ng Biblia. Umiiyak sila sapagkat hindi nila nagawa ang dapat nilang gawin sa Panginoon. Ang iba umiiyak sa galak. Nangyari na ang kanilang hinihintay. Naganap na ang kanila pong inaasahan, ang pagbabalik ng Panginoon. So sila'y iiyak sapagkat natutuwa sila sa pagbabalik ng Panginoon. Pero iba rin yung iyak ng ibang tao. Na umiiyak sila sapagkat nalaman nila na ang kanilang mga hindi tinatanggap na mga katuruan sa Biblia ngayon ay nakikita na nila. Iiyak sila sapagkat alam nila, yun na ang kanilang paghahatol. Yun na ang kanilang kaparusahan. So every eyes who will see the Lord Jesus Christ will about to mourn. Yun nga lang, hindi natin alam kung ano ang mga dahilan ng pag-iyak ng maraming tao. Iba-iba yan. Pero ikaw, natitiyak ko, ang iyak mo ay iyak ng kagalakan. Ang iyak mo ay iyak ng pananabik, iyak ng pag-asa, at iyak ng pananampalataya sa Panginoon na iyong sinasamba at niluluwalhati. Amen? Praise God. Napakasarap makita ang mga araw na iyon, ang mga panahon na iyon, kung saan sa pagbabalik ng Panginoon, makakamtan mo na ang katarungan, makakamtan mo na yung katuwiran ng Diyos, at ang mga pangako ng Panginoon ay mararanasan mo na. Verse 8. Sabi diyan mga kapatid, I am the Alpha and the Omega. Muling sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang simula at ang wakas. Amen? Says the Lord God. This time, hindi na po magkahiwalay yung Lord at God. Isa na sila. The Lord God. Amen? And who is, and who was, and He is to come. Diba? So, sino daw po yung darating? Sino daw po yung inaasahan mong dumating? Meron ka pa bang ibang inaasahang dadating? Wala na. Di ba? Wala na tayong ibang inaasahang darating. He is the one who is Almighty. Pinaka-makapangyarihan. So nagkakamali po yung iba sa pagtingin sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay mighty God lang. No? Makapangyarihang Diyos lang. At ang Ama daw po yung pinaka-makapangyarihang Diyos. You cannot separate Father to the Son. No? Hindi pwedeng mangyari yon. Because the one who will come, the Alpha and Omega, is the Almighty. Amen? Pinaka-makapangyarihan. May mas makapangyarihan pa ba sa Kanya? No. Siya po ang pinaka-makapangyarihan. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. So let's continue. Revelation chapter 22 verse 12, Behold, I am coming soon, and my reward is with me. No? And I will give to everyone according to what he has done. Mga anak ng Diyos, sa pagbabalik ng Panginoon, tangan-tangan niya ang kanyang regalo sa bawat isa sa inyo.
Tangan-tangan niya, mga kapatid, ang mga kaloob na ibibigay niya sa bawat isa sa kanyang mga anak. So, ang sabi diyan, mga kapatid, according to what He has done. Ano nga ba ginawa mo habang ikaw ay nasa lupang ito? Ano nga ba ang ginawa mo sa ministeryong ibinigay sa iyo ng Panginoon? Ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Binaon mo ba sa lupa dahil natakot ka? O ginawa mo ang your father's business at ito'y lumago at pinagpala ng Diyos? Ginawa mo ba ang mga pinagagawa ng Panginoon? Because according to what you have done, doon tayo bibigyan ng reward ng Panginoon. Siguro yung iba sa inyo, paulit-ulit na tatawagin para kumuha ng reward niya. Kasi napakarami mong accomplishment bilang servant ng Panginoon. Kaya marami kang reward sa Panginoon. Di ba? Pag meron tayong mga sports and games fest, no? Nakikita nyo yung ibang grupo, yung ibang individuals, no? Sila paulit-ulit na tinatawag. They receive many rewards. Bakit? Kasi mahusay, magaling ang mga participants na ito. So, ganun din sa pagbabalik ng Panginoon. Kapag ikaw ay gumawa sa kalooban ng Panginoon, you will receive your rewards. Amen? Praise God. So, verse 13, sabi niya ng ating Panginoon, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Meron pa bang hinahanap tayong Diyos? Meron pa ba tayong Panginoong hinahanap? Liban kay Jesus? Wala na po. Yung iba, hindi nila kilala ang Diyos. But for you, Jesus Christ is the express image of the invisible God. Si Jesucristo ang larawan ng Diyos na hindi mo nakikita. Kaya mga kapatid, hindi ka maliligaw. Kung tatanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoon at Diyos ng iyong buhay. Kasi kung hindi mo gagawin yon, you will always go around. Paikot-ikot ka lang sa pagtingin na si Jesus ay tao lang. Paikot-ikot ka lang doon. Because you are not believing that Jesus is not merely man, but He is also God. Kaya paikot-ikot lang yung iba eh. Dahil hindi nila matanggap ang tunay na pagkakalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, the first and the last letter in the Greek alphabet, kung meron lamang po tayo ritong alpabeto ng Greek. Bakit Greek? Kasi mga kapatid, yung Biblia, unang sinulat sa Greek. Kasi nung time na yon, napakalawak nung impluensya ng mga Grego. Maging yung Roman Empire na naghahari nung mga panahon na yon, ang salita nila, lingwahe nila, Greek, Grego. So, tingnan po natin yung alpabeto ng Grego, ng Greek. No? Yan po yung alpabeto nila. Yung A, yan yung alpha. Yung parang ohms sa scientific tawag dito, table, yun po yung omega. So, alpha and omega. So, the beginning letter and the last letter in Greek alphabet. Now, let's continue. Para lang makita natin. From the verses we read, no, kanina sa Revelation, ang nakita po natin dito, si Jesus Christ ay tinawag na faithful and true. Totoo ba yun? That our Lord is faithful and true? Yes. Second, He was called the Word of God. Tama ba yun? That Jesus is the Word of God? Yes, tama po yun. And third, He is the Alpha and Omega. Amen? Praise God. Now, tingnan niyo po mga kapatid. Nakita natin kanina, praise God, no? Na in the Greek alphabet, the Alpha and Omega, yung symbol. Now, let's continue. In Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created heavens and the earth. Ito po yun. Pag binasa po kasi yung Greek alphabet,
o yung Greek words, binabasa siya ng pabalik. No? So pag sinulat po yung Greek sentence, babasahin mo siya ng pabaliktad. No? So katulad niyan, ito po yung ito po yung pagkakasulat, mga kapatid, sa Old Hebrew, no? Elohim, bara, Bereshit. Pag binasa mo siya pabalik, in the beginning, God created. O created by God. No? The heavens and the earth. Pag ganon, no? Sige, balikan natin. Next mo. Ayan po, yung modern Hebrew. So yung binasa natin, balik mo nga sa kanina. So this is Hebrew. No? Yung pagkakasulat, mga kapatid, ay nasa Hebrew. It is not on Greek, but in Hebrew. Now, tingnan niyo po, mga kapatid. So ito pong dalawang letrang ito na nasa Hebrew translation, this is the Bible in Hebrew translation. Ito po yung Biblia. So nakakita na kayo, no? Biblia in Hebrew translation. Ito po yun. No? Tignan niyo po yung dalawang letra doon sa dulo. Yung dalawang letrang yon, hindi yung pinakikialaman. Yan yung original Hebrew translation ng Bible. May dalawang letra doon, hindi pinapakialaman. Hindi nga nila naisalin kung ano ibig sabihin. But the rest, meron translation. Di ba? But these two letters, wala pong translation. Hahanapin natin yan. Tignan yung maigi. Sige, next. Yun na po siya. Sa modern Hebrew, nakita natin yung dalawang letra, ayun pala, oh. Aleph. Yun nasa kabila, Tab. Aleph and Tab in modern Hebrew letters are the beginning and the last letter. The beginning and the last letter. The Alpha and the Omega. The beginning and the last. So those letter, Aleph and Tab, ay simula at katapusan ng alpabetong Hebreo. Modern Hebrew. Okay, next. So, ganyan ang katumbas niya. Sa Greek, ito po yung first and the last letter sa Greek alphabet. Yung letter A at yung parang ohms sa scientific table, yun po yung omega. Pero sa modern Hebrew alphabet, yung pong parang, ano ba yan? Clip, no? Ano tawag yun? D-clip, no? Sa music. O, parang note sa music. No? Tapos parang letter X. So, yan po yung first and the last sa Hebrew alphabet. Parehas lang yung kanilang ibig sabihin. No? So, pero ito nakita natin, no? Doon sa Old Hebrew translation. Let's continue. That means, mga kapatid, ito pala, no? Na simbolong ito sa Hebrew alphabet, ito po yung Aleph Tab. Siya yung first and last letter of the Hebrew alphabet, hindi nila mabasa kung ano ibig sabihin. Why? Because in alphabet of the Hebrew people, from the very beginning, nandoon ang Diyos. Hindi nila alam. Hindi nila kayang i-interpret. Hindi nila kayang unawain. Kailan lang nila to nakilala? Nung isinulat na yung bagong tipan. Because Jesus Christ declared Himself that He is the Alpha and the Omega, the beginning and the last, the Lord and God of Old Testament and the New Testament. Palakpakan po natin. Doon lang nila na-realize yun. Yun pala ang ibig sabihin. No? Kaya hindi nila maisalin kung ano ang kahulugan ng dalawang letrang yon. Amen? Next. Yan ang alpabeto ng ancient Hebrew. Yung kanina pinakita ko, modern Hebrew. Sa ancient Hebrew, wala pong letra. Sa ancient Hebrew, mga kapatid, praise God, symbol ang makikita nyo. Kaya yung Biblia sa panahon ni Moises, sa ganito po isinulat, mga symbols.
Sa ganyan po sinulat. Si Moises, no sinulat niya yung 5 books of Old Testament, ganyan po ang ginamit niya. Now, tingnan niyo po yung Aleph Tab dyan. Yung Alpha and Omega, the beginning and the last. Ang symbol po ng Alpha ay ox. Ulo ng ox. Ano ba yung ox sa Tagalog? Yung toro. O sa atin, sa mga Pilipino, kalabaw. No? Ayan, no? Yung ulo. Ano naman ang simbolo ng tab? Yung last letter sa ancient Hebrew. Ano ang symbol? Ano yon? Lakas nyo nga. Cross. So, bakit cross? Bakit cross? At bakit ulo ng ox? Kasi, naniniwala ang mga ancient Hebrew, no? Na yung ox ang pinakamalakas na hayop nung kanilang panahon. Ang ox, mga kapatid, ay ginagamit nila sa kanilang kabuhayan. Ginagamit nila sa kanilang ekonomiya at napakalaki ng ambag nito sa kanilang buhay. At yung cross naman, mga kapatid, ang kahulugan niyan nung kanilang panahon ay wala. Hindi nila alam. Imagine, nilagay nila ang isang simbolo, hindi nila alam kung ano ang kahulugan nito. Kung mayroon man, hindi na lang siguro nahayag sa atin. But the truth is, yung cross ipinaliwanag sa bagong tipan. Sa bagong tipan na lang natin nakita. Ano ang cross? Ito ang simbolo ng kaligtasan ng sangkatauhan. Sapagkat sa cross, tumigis ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So you see, brothers and sisters, kaya kung ikaw po isang Kristiyano at panayambatikos mo sa cross, hindi mo kasi naiintindihan yung history ng cross. Nasa simula't simula pa, nasa isipan na siya ng Diyos. Hindi pa natin alam kung paano gagamitin ang cross, nasa isipan na siya ng Diyos. Nasa simbolo siya ng ancient Hebrew. Siya yung last letter ng kanilang alpabeto. Cross. Meron pong pumuna sa akin sa isang mga kapatiran. Si Pastor Yoni may cross sa likod. May cross sa pulpito. May cross sa logo. May cross. Bakit may cross ka, Pastor? Ikaw ba'y kaisa nila? Alam niyo na yung tinutukoy ko. Sabi ko, hindi. Kaisa ako ng Panginoon na nakakaintindi ng kapangyarihan ng krus ni Kristo. Amen? Bakit ka may krus? Kasi ang krus ay nasa isip na ng Diyos sa simula pa man. Nandoon siya sa ancient Hebrew alphabet. Siya yung last letter na hindi kayang ipaliwanag ng mga sinaunang tao. Pero sa New Testament, ipinaliwanag ni Kristo ang krus na ito. At kaya kung ikaw po isang tunay na Kristiyano, you must be proud of the cross of Christ. Kaya kung ilalagay mo yung krus, mga kapatid, it doesn't mean nakikiisa ka sa mga pagano na gumagamit nito. Ninakaw lang nila ang simbolong ito. Ito'y galing sa mga totoong mananampalataya ng Diyos. Ninakaw na nila at nilagyan nila ng kung ano-ano. Ginamit sa kung saan-saan. Pero ang tunay na mananampalataya, alam ang kapangyarihan ng krus na ito. Amen? Kaya ikaw, anak ng Diyos, you must know these things. You must know these facts. That in ancient Hebrew, praise God, the Aleph Tav, the Alpha and the Omega, the symbol of ox and cross, refers to the Lord Jesus Christ. Amen? Tignan po natin. Praise God. In modern Hebrew, ito nakita natin. Aleph Tav. The X is the Aleph, the first letter of the modern Hebrew. The Tav, yung parang musical note, praise God, is the last letter of the Hebrew, modern Hebrew alphabet. Sa ancient Hebrew, ang katumbas nila is ox and cross.
but same meaning, the Alpha and the Omega. The Alpha and the Omega. The beginning and the last. The beginning and the last. The same meaning. Amen? Next slide. Okay, so balik po tayo doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo that He is the Alpha and the Omega. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. So yung verse na yan, tignan niyo po. In Revelation chapter 21, verse 6, Jesus said, "Then He said to me," si John, the beloved, sabi niya, at sinabi niya sa akin, "It is done." Natapos na. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, and I will give to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost. He who overcomes will inherit these things. Sino daw po makaka-inherit, magmamana ng mga pagpapalang ito? Sila na mga magtatagumpay. Mga anak ng Diyos, magtatagumpay pa kayo? Dapat, magtagumpay tayo. Praise God. And I will be His God, sabi ni Jesus. I will be His God, and He will be my son. We will be the son and daughters, the children of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin.